Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Huwebes, November 20, 2025. Pag-usapan po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang nakakagulat na katahimikan ng simbahang katolika o katoliko tungkol po sa mga bagay na may kaugnayan sa kalagayang pampolitikal sa ating bansa. Nakakagulat po ito sapagkat alam po natin na noong 1986, EDSA 1 at noong 2001, EDSA 2, malaki po ang ginampanan ng simbahang katolika noon sa ilalim ng pamamahala ni Cardinal Sin. Sa totoo lamang po, pwede nating sabihin na kung hindi dahil sa simbahang katolika, hindi mangyayari lalo na ang EDSA 1. Ngunit ngayon, sa panahon po ni Cardinal Luis o Antonio Tagle bilang pinuno ng simbahang katolika sa Pilipinas, tila baga ito ay walang pakialam sa kalagayang pampolitika sa ating bansa. Samantalang ang Iglesia ni Cristo na noong una, noong EDSA 1 at EDSA 2 ay parang walang pakialam. Ngayon naman sila ang aktibo tungkol dito sa mga rally. Bagamat sa kanilang mga rally, hindi sila nananawagan ng pagpapatalsik kay BBM o kay Bongbong Marcos. At lalo namang hindi sila nananawagan ng kudita sapagkat ayon sa kanila, ayaw nila ng revolutionary government, ayaw nila ng kudita, at ayaw nila sumigaw ng Marcos resign. Ngunit ang nakakabahala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang pananahimik ng simbahang katolika na tila baga wala silang opisyal na paninindigan tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Kaya ito po ang nakakagulat. Ang tanong po natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi kaya nabayaran na ni Bongbong Marcos si Antonio o si Cardinal Antonio Luis Tagle? O baka naman wala talaga siyang pakialam sa sambayan ng Pilipino? O baka naman siya ay naduduwag kaya ayaw niyang makita na siya ay kontra gobyerno o kontra sa mga katiwaliang nagaganap sa ating pamahalaan ngayon. Alin man po dito sa mga dahilan na si Cardinal Tagle lamang ang nakakaalam, ang pananahimik po ng simbahang katolika tungkol sa mga isyong may kaugnayan sa pampolitika sa ating bansa ay nagpapakita na ito ay walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa kasalukuyan at sa darating pang panahon sa ating bansa. Bagamat mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, mayroon tayong mga ilan-ilan na pari at obispo na nagkokomento tungkol sa kalagayan ng ating bansa at tayo po ay nagpapasalamat sa kanila. Pero ilan lamang po sila. Sa ating narinig po ay siguro mga 3 pa lang. Ngunit sa kabuuan, bilang opisyal na paninindigan ng simbahang katolika, wala po tayong naririnig. Kaya
ang atin pong katanungan, nabayaran na ba ni BBM ang Simbahang Katolika o ang kanilang pinuno sa katauhan ni Cardinal Luis Tagle ay natatakot ba, naduduwag o sadyang walang pakialam sa sambayanang Pilipino? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, alalahanin po natin na ang pananahimik ng Simbahang Katolika tungkol sa mga isyu na may kaugnayan sa politika sa ating bansa ay para na rin pakikipagsabwatan sa nangyayari. It constitutes as an act of conspiracy with an addict, incompetent, and corrupt president na siyang tunay na nagpapahirap sa ating bansa. Alam po natin na kung ang simbahan ay magiging aktibo lamang sa pakikibaka tungo sa isang malinis na pamahalaan, epektibo at kapaki-pakinabang na gobyerno, ang ating mga kababayan ay maililigtas po mula sa kapahamakan dulot ng napakatiwaling pamahalaan at isang adik na Pangulo na katulad ni BBM. Kaya tayo ay nananawagan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa lahat na tayo ay magkaisa upang hilingin sa isang bangag na Pangulo na magbitiw na sa kanyang tungkulin. At kung hindi po siya magbibitiw, siya dapat ay patalsikin sa lalong madaling panahon. Sapagkat bilang adik na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, he has no more legal and moral basis to stay any longer in the government. Mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, alam po natin kung gaano kalakas kapag ang simbahan ang kumilos. Ang Iglesia ni Cristo ay kumikilos na po. Sana ang ating panawagan ay sabayan ito ng mga Katoliko. Ngunit hindi po ito mangyayari kung walang official na pronouncement ang Simbahang Katoliko tungkol sa isyu. At ang tanging makakapagbigay lamang ng ganitong guidance for the flock ay si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang siyang pinakamataas na opisyal ng Simbahang Katolika sa Pilipinas. Kaya mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, tayo po ay nagtataka sa pananahimik ng Simbahang Katoliko. Sapagkat alam po naman natin, lalo na noong panahon ni Cardinal Sin, ay talagang aktibo po ang Simbahang Katoliko na lumaban sa tiwaling pamamahala noon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. hanggang sa ito ay napatalsik noong 1986. Ngunit ngayon, sa ilalim ng pamamahala ni Ferdinand Marcos Jr., samantalang ito ang pinaka-tiwalik, the most corrupt government ever that we ever had.
isang pangulo na adik kung kaya sa kanyang pamahalaan o sa kanyang pamamahala, lalong lumakas, umalik ang drug addiction sa ating bansa. Ang simbahang Katoliko ay patuloy na nananahimik. Tulad ng sinasabi natin, silence means yes. Yes to the corrupt and addict administration of BBM. Dalawa lang po ang nakikita nating dahilan. Maaari pong nabayaran na si Cardinal Luis Antonio Tagle ng kasalukuyang pamahalaan ni BBM, o kaya naman siya ay naduduwag at walang pakialam sa sampayan ng Pilipino. Alinman sa nabanggit na dahilan. Yan po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay nagpapakita na ang simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagiging meek o passive ay nagiging kasabwat na rin ng adik at tiwaling pamahalaan ni BBM. Katulad din po ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP. Ang kanilang patuloy na pananahimik under the guise of being loyal to the Constitution. Ang ibig po sabihin ay nagiging kasabwat na rin po sila sa panluluko na ginagawa ng adik na Pangulo sa sampayan ng Pilipino. Hindi na po ito maitatanggi sapagkat mismo ang kanyang kapatid na si Amy Marcos, si Senator Amy Marcos, ang nagtahasang nagsabi na talagang adik ang first family. Tayo ay pinamamahalaan ng mga drug addict. Kung sa tiwali, pinakatiwaling pamahalaan, adik pa po. So, ibig po sabihin, wala talagang patutunguhan itong ating bansa. Hindi po solusyon. Inuulit natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Hindi solusyon na pagbitiwan o pagresignin ni BBM ang lahat ng kanyang mga sekretaris. Hindi po iyon ang solusyon. Bakit? Sapagkat ang tunay na problema dito ay si BBM, si Bongbong Marcos. Ang tunay na problema. Bakit? Siya po ay isang adik, magnanakaw, at walang kakayahan na pamahalaan ang ating bansa. Sa makatwid, ang tanging solusyon sa ating problema ng palalang kahirapan, palalang kawalan ng pag-asa para sa mga magandang kinabukasan ay ang pagbibitiw mismo ng Pangulo. At kung ayaw niyang magbitiw sa kanyang tungkulin, dapat siya ay patalsikin. Ngunit inuulit po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po mangyayari ang pagpapatalsik sa bangag at tiwaling Pangulo kung hindi po gagalaw ang Armed Forces of the Philippines at ang PNP. Ngunit paano po silang gagalaw kung sila mismo ay nabayaran na rin ng bangag na Pangulo? Inuulit po natin, ayon sa balita, 15 billion ang ghost projects sa Armed Forces of the Philippines. Ibig po sabihin,
kung ghost projects yan, worth 15 billion, ang nakinabang po niyan ay si General Browner bilang Chief of Staff at si Dibong Judo bilang Secretary of National. Kaya hindi talaga sila gagalaw, hindi sila babaliktad laban sa bangag na Pangulo sapagkat sila ay nabili na sa pamamagitan ng ghost projects. Ganon din po ang PNP under the DILG Secretary John B. Cremolya at ng kanilang PNP Chief na si General Taptates. Hindi po sila gagalaw sapagkat sila ay nabili na rin. Balita po natin dyan ay 10 bilyon nakalaan para di umano sa mga modernong armas ng PNP. Ngunit hindi iyan nabibili. Ibig sabihin po, ang PNP chief ay hindi babaliktad. Katulad din po ni John B. Cremolya bilang DILG Secretary at Chairman ng NAPOLCOM. Ang PNP chief, ang PNP as an institution ay nasa ilalim po ng DILG ni John B. Cremolya. At kamakailan lamang nagpalabas si John B. Cremolya ng pronouncement na ayon sa kanya kakasuhan ang sino man subigaw o nangungumbinsi ng Marcos resign. Ang sino mang sumigaw ng Marcos resign o patalsikin si Marcos ay kakasuhan ng inciting to sedition. Yan po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay pananakot ni John B. Cremolya. Nangyari po yan noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. during his Marcelo regime. Pero nagwakas din po. Kaya itong kay BBM, magwawakas din po ito. It is a matter of time. Ngunit inuulit po natin, mangyayari ito kung mismo ang sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po ang simbahang Katoliko, ay gumanap sa kanilang tungkulin na may ligtas sa kapariwaraan ang sambayan ng Pilipino. Ang Katoliko, katulad po ng Iglesia ni Cristo, ay dapat hindi manahimik. Gayon din po ang iba't ibang sektor o iba't ibang sikta sa Pilipinas. Katulad po ng KOGC, ng Born Again, ng mga Christians denomination na yan. Dapat po magkaisa sila. Katulad po din po ng military. Sa military po, marami na pong sumisigaw na dapat mapatalsik na si BBM. Ngunit ang top hierarchy sa katauhan ng Chief of Staff at ng Defense Secretary ay hindi po gumagalaw sapagkat ang tingin po natin, ang paniniwala natin, sila po ay nabayaran na din. Ngunit darating ang panahon na yan po ay magwawakas din sapagkat alam po naman natin na ang sambayan ng Pilipino ay talagang naghihirap na at wala nang nakikitang lunas sa kanilang kahirapan. Ang masakit po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa kabila ng kahirapan na tinatamasa ng sambayan ng Pilipino, si BBM at ang kanyang mga kaibigan, ang mga opisyalis ng pamahalaan ng mga tiwali ay nagpapasasa po sa pira
ng sambayan ng Pilipino. Kaya inuulit po natin ang ating panawagan. Dapat magkaisa ang sambayan ng Pilipino, anumang sektor, mga manggagawa, magsasaka, mga estudyante, ang Armed Forces of the Philippines, ang PNP, ang mga simbahan, anumang denominasyon niya, ay dapat pong magkaisa sa isang layunin. Ano po ang layunin? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, isigaw ang Marcos resign at hindi po siya kusang magbibitiw. Dapat po patalsikin si Bongbong Marcos at the soonest possible time, being the only way out of the Filipino people from their predicament. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, patuloy po ang ating panawagan na ilunsad ang EDSA 3. Muli, magandang umaga at marami pong salamat.